So ayan mga boss, natapos na natin oh. Napalitan na natin yung 11. Ito yun oh. Ay nako. Yan ang itim oh. Yung isa nabali kasi matigas eh. Pinuwersa ko na para matanggal yung panundot ko sa loob. Tapos itong iba naman okay naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sakto 11. So che-checkin ko pa rin yan, baka meron pa eh. Tapos i-testing natin. So tabayanan nyo na lang ang update ko kasi che-check pa pa isa-isa. Okay? Sa ngayon kasi ayan oh. Ayan oh. Nag-penetrate na sila oh, di ba? So, ganun lang naman yan eh. Sisilipan. Para lang ako naninilip dito. Oh, sisilipin ko. So itong dalawang to parang hindi meron. Ayan. Basta pumuti, ibig sabihin nagpe-penetrate. Yung hindi pumuti, yung itim pa rin yun ang barado. So for lahat naman. Okay naman lahat. Ayan, di ba? So mamaya isa-isahin ko yan para hindi lang humaba yung video. Update ko na lang kayo mga boss. Meron pa mga boss. Ayun oh, may nakita pa ako oh. 1, 2, 3. Tatlo pa. Buti na lang itong nalinis ko, eksakto, may tatlo pang sobra oh. Talagang saktong-sakto lang. So papalit ko yan para 11 plus 3, 14 pala lang ang barado niya. So marami-rami rin ha. Talagang mag-iinit yung transmission cooler. Mag-iinit yung transmission niya kasi ang daming baradong tubo eh. Oh. So ipalit ko lang mga boss. Ganon din naman ang proseso na. Sundot, labas din lang naman yan. Kaya hindi ko na ipakikita sa inyo ha. Ayan mga boss, pansinin nyo yung liwanag na tumatagos sa kabila. Sinisilip natin isa-isa yung mga tubo kung nagpe-penetrate na yung liwanag sa kabila. Pag nag-penetrate, ibig sabihin wala na ang barado, di ba? O, ayan o, halos kita na lahat o. Yan, ganun lang ang pag-check ng mga tubong barado mga boss. Sana makatulong at makakuha kayo ng idea dito. Ayan, ito na mga boss yung pinalitan natin ng tubo na transmission cooler. Testingin na natin. Nakaka-14 tube tayo ng palit. Ayan. Testingin na natin mga boss. Ayan. Ano to yo? Ito 100 120 PSI. Talagyan natin. Eh naka-zero yan. Bubuksan ko mga boss. So ayan. 120 PSI. Yan yan, nakakonekta yan mga boss. Check natin kung may butas yung ginawa pa natin, yung pinalitan natin ng tubo. Ay, bigat. So ayan mga boss, inilubog ko. So ayan na siya. Yun, awa ng Diyos mga boss, perfect. Walang butas. Walang butas doon sa ginawa natin. Kumbaga hindi nagkasingaw. Kasi possible din namang magkasingaw yan sa mga pinapalit kong tubo. Kaya halimbawa ito, yan o. Kinuha, ipinasok ko yan dyan, di ba? Dito ang singaw na yan. Yan sa tabihan na yan. Kaya dapat yung goma na papalitan nyo is malambot pa. Kagaya nito malambot pa to yun. At importante hindi masyadong malilinis to. Kasi kapag nalinis ng halimbawa kinudkod nyo o kinayod nyo ng mabuti, ninipis tong tanso eh. Ninipis yan. Malambot lang yan.
So magkakaroon siya ng puwang dito. Yun ang papasukin ng hangin o ng tubig. Ayan. So kailangan alalay lang din yung paglilinis mo sa tubo. So kagaya nito, okay naman, awa ng Diyos. Wala naman siyang butas. Eh high pressure yan. Pag nasa loob na ng pag nakakabit na yan sa unit, high pressure yan mga boss. Kaya dapat wala talaga siyang butas para hindi lumabas dyan yung langis, hindi humalo. So ganun lang mga boss, maraming salamat sa makakapanood. Tingnan nyo mga boss, ayan, nayari na natin, natapos na natin itong mga engine cooler. Ayan, ang dami oh. Ilan yan? 2, 4, 6, 8, 10 14 lahat yan eh. May kumuha na ng isa yan. Kasi kailangan na nila. Tsaka 4 nung transmission oil cooler. So tapos na. Balik na tayo ulit sa radiator sa pag-repair. So ito yung bagong dala. Ito. Tsaka yan dalawa. Eh pag-ipon na lang uli ako. Marami na naman tayong spare. Okay? Yun lang, text ko lang sa inyo at salamat sa mga kapanood. Radiator naman ulit tayo kasi nabawasan ng radiator ko yun.